Ang balita, maganda ang pagkapatay ng ating damo. Ayan, no. Luto ang dahon niya, mga katribya. Ayan. Bukas yan, lalo na. Dilaw na dilaw yan. Hanggang sa yaan ay matuyo. Ano talaga pagka mainit. Oh. Ayan, ang ganda ng pagkapalas niya. Akala mo siya, mga katribya, pong palay. Palay na dumapa. Dati-rati, berdeng-berde yan. Ngayon ay dilaw na. Unang araw. Kahapon lang in-spray. Pagtalikod mo, kinabukasan, madilaw na siya. Kumusta na po kayo, mga katribya, at welcome sa aking YouTube channel. Magandang hapon. Ngayon po ay trabalik po tayo ulit sa ating pong pagtatrabaho para po sa ating kalamansi, yung ating ina-spray na damo. Ito yung ating una nating spray kanina umaga. Ayan, kung meron tayong pataba na inilagay, yung ating damo ay masama na po ang kanyang timplada. Naghinit na po ang kanyang katawan, pati yung kanyang dahon. Yan, in-spray. Kanyang maga lang po tayo nag-spray nito. Ngayon ay hapon. Ito naman, mga katibay, po yung spray natin kahapon. Lalo pong mas madilaw na ngayon, no? Iba talaga pagka po mayroong halong pataba. Dahil nakasusunog, mga katribya, ng ating damo. Yung ating ginagamit. Bagay, kahit man po yung ating kalamansi, pagka naabonohan natin at nadikit po sa puno, lalo na kambatang kalamansi yan, mga katribya, ay napapatay ng ating abonong puti. Ayan, dilaw na rin siya, oh. Yung ating kalamansi. Kaya maganda na po ito, mga katribyang mapabira. Dilaw na siya, oh. Isang araw pa lang, mga katribya, po ang pagitan. Ito na siya. Kasama na yung pagkaluto ng kanyang katawan. Tapos yun, yung iba pong mga natakpan, tsak meron pang mga sariwa pa yung ilalim po nito. Papalo up na lang po natin. Importante ay na-spray natin siya ng ating abono saka ng ating herbicide. Kaya madali na po siya, mga katribyang, kapuksa o mamatay ng ating pong damo. Ang ganda natin ang ating bagging. Ginhawa, oh. Kaya, mga farmers, tinuturi po natin po yung pamamaraan pagka humaba po ang damo. Ito yung ating pong ginagawa para hindi po masaktan po ang ating kalamansi. Kailangan po natin muna siyang ibaba. Pagkat na baba na po yung damo, tsaka po siya ngayon i-spray. Ito pa ang isa po na sumasalakay sa ating kalamansi, ang fungus. Kaya kung meron kayong gulok or pang lagari o proning, pwede nyo siyang putulin. Sagad po doon sa fungus. Kaya pag panahon po kasi, mga katribya, po ng tagulan, ay lumalabas po yan, yung natutuyo ang sanga. Sakit na po ng kalamansi ito. Kumbaga sa kawan ay hindi na po bago.
Hindi na bago sa atin. At hindi naman po ito nadadali ng pangkaraniwang pampunguside. Kahit na yan po mga katribya ay na-spray natin, ay nandiyan pa rin po, kaya kailangan natin meron tayong gulok para pamputol dito sa ating kalamansi. Ito yung kabungahan. Delikado na naman ito. Yung ating kuwan na hindi lumulubay. Ang mga sawa, mga lupin ay walang kalubay-lubay sa kanilang trabahong illegal. Kaya ayan, magandang balita, maganda ang pagkapatay ng ating damo. Ayan, no. Luto ang dahon niya mga katribya. Ayan, bukas yan, lalo na dilaw yan hanggang sa yaan ay matuyo. Ano talaga pagka kumainit. Ayan, ang ganda ng pagkapalas niya. Akala mo siya mga katribya pong palay, palay na dumapa. Dati-rati berdeng berde yan. Ngayon ay dilaw na. Unang araw. Kahapon lang in-spray. Pagtalikod mo, kinabukasan, madilaw na siya. Saka nakisama mga katribya po ang panahon po natin. Hindi po siya umulan. Kaya kung natuyo pa sa kanyang katawan, nagkaroon tayo ng pag-asa na siya po mga katribya po ay yung gamot tubagal po sa kanyang dahon. Basta po yan mga katribya, matuyo sa dahon niya. Kaya po po so yung ilalim niya sariwa pa yan. Yun na lang po ang ating ipapalwa. Hindi naman po natin siya mapapatay talagang lahat mga farmers. Nabawasan po ngayon ang ating trabaho. Tatanggal na lang po tayo ngayon ng ating bagging para sa ating kalamansi. Hindi na yung basal. Yung kapitbahay naman natin, nag-grass cutter siya. Alam niyo mga katribya, pwede naman natin siyang i-grass cutter. Kaya lang, paglipas po ng 1 linggo, ay mahahaba na uli yung damo. Dagdag trabaho na naman. Dagdag gasolina na uli. Kaya lang po tayo mga katribya gumagamit po ng ating grass cutter kapag ka nagdiretso po ang pag-uulan at talagang mahaba na talaga damo po natin. Yo, talagang ginagamitan na po natin talaga siya. Kumbaga no choice na tayo kundi mag grass cutter. Pero pagka gumanda naman ng panahon, ayun, atin po siyang na-herbicide. Ito yung pipinong gubat, wild cucumber. Dami pong mga bukong mga maliliit ating kalamansi. Ayan, dilaw na siya. Ito yung pinakauna nating ni-spray, kaya iba ang pagkadilaw nito. Kumbaga sa kawan ay mas una itong naluto. Yung ating kalamansi. Ito, putol na natin yung baging niya. Yan. Kagandahan pagka po na herbicide, maganda ang kanyang pagkapatay.
pataba pa po mga katribya po sa lupa natin ito. Yung ating kalamansi. Tingnan naman ninyo mga katribya po ang buko ng ating kalamansi. Oh. Napakakapal. Napakarami. Gasaresa. Meron siyang gamunggo. Meron siyang gaholen. Isang ka pa. Kung hindi pa nalalagas iba pong mga buko niyan, de lalo na. Talagang halos wala na mapaglagyan yung bunga. Kaya lang di na po natin inaalagaan po ang mga bunga na ito. Although meron na pong mga sira po ibang mga buko. Sacrifice na sila dahil di naman siya ganun kamahal pagka pinitas po yung ating kalamansi. Yung baga ito yan, may presyo pa naman ito. Yan, 7, iba po ay 8, depende doon sa buyer. Pag mas barat po ang buyer, mas mababa ang presyo. Pagka naman magandang kumuha ang buyer, mataas-taas po ang presyo. Depende rin po doon sa lugar o area po ninyo, mga katribya. Kaya hindi naman po pare-parehas po ang kuhanan. Meron nga po tayong kaibigan taga Mindanao, naghahanap po siya ng buyer mula doon dito sa Luzon at kukunin sa Mindanao. Lalong mas mapapalaki po ang kanilang gastos pag dadalhin po sa Luzon ang kanila pong kalamansi kung siya po ay taga Davao. Kaya pinaka the best yung taga Davao, siya ang tatangkilik ng kalamansi doon sa kanila. Actually meron sa taga Davao, kinukuha na po ng kumpanya yung ibang mga kalamansi doon, ng kalamansi juice. Kaya lang yung iba, yung hindi walang kumpanya, ay talagang sa palengke po nila binabagsak yung kalamansi. Pwede na mga katribya. Isang araw pa tayo, matatapos na po itong ating pag-herbicide. Abangan na lang po natin ang pagkamatay ng ating mga damo. At syempre next naman po ay pag-harvest po naman ng ating kalamansi. Kaya napitas na, pwede na po natin siyang sabuga ng ating organic fertilizer. Ito yung kalatatay din, napakarami rin po mga buko, marami rin po ng gaholen, napitas na rin din ito. Kaya sinabugan na rin ito ng organic fertilizer. Kaya maganda po ang nagiging dulot sa ating kalamansi. Paano mga katribya? Kita na po tayo po bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.